At shoutout po sa nag-request ng topic na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at sa Diyos po na patuloy na gumagabay sa ating lahat. Kayo po ang inspirasyon ng channel na ito. Kaya't lagi naming sinisigurado na ang bawat video ay puno ng kaalaman, kasaysayan, impormasyon at mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating espiritual na paglalakbay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, mas marami pa tayong matutuklasan at mapag-uusapan sa mga darating na episodes. Kaya't huwag kayong bibitiw. Tara na't simulan na po natin ang makasaysayang talakayan na ito. Mabuhay ang Iglesia ni Cristo! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagtutuon sa masusing pag-aaral ng insidente noong taong 1972 sa sentral ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng martial law. Tuklasin natin ang kwento ng pananampalataya, paninindigan at pagkakaisa ng Iglesia sa gitna ng isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Noong taong 1972, ang Pilipinas ay nasa gitna ng malaking kaguluhan. Ang pagpapatupad ng batas militar ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay naglalayong tugunan ang mga banta ng komunismo, insurhensya at iba pang kilos protesta laban sa pamahalaan. Gayunpaman, marami ang naapektuhan ng martial law, kabilang ang iba't ibang relihiyosong organisasyon tulad ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kontrobersyal na kaganapan noon ay ang insidente sa sentral ng Iglesia ni Cristo, kung saan may ulat na sagupaan sa pagitan ng militar at mga security personnel ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kautusan ni Marcos noon sa ilalim ng Proclamation No. 1081 ay ang pagkumpiska ng mga armas mula sa mga pribadong individual at organisasyon. Layunin nito na tanggalin ang anumang banta sa seguridad ng Estado. Ang kautosang ito ay naging sanhi ng maraming tensyon, lalo na sa mga lugar kung saan ang armas ay kinakailangan para sa seguridad, tulad ng mga relihiyosong institusyon at pribadong organisasyon. Ang Iglesia ni Cristo sa kanilang posisyon bilang isang relihiyosong organisasyon ay may mga security personnel na nagbabantay sa kanilang mga gusali, lalo na sa kanilang punong tanggapan sa sentral sa Quezon City. Sa ilalim ng normal na kalagayan, ang mga security personnel ay may mga armas bilang bahagi ng kanilang trabaho upang tiyakin ang seguridad ng iglesia. Ngunit dahil sa martial law, ang lahat ng armas ay kailangang isuko. Ayon sa mga ulat, dumating ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Constabulary sa sentral ng Iglesia ni Cristo upang ipatupad ang utos ng pamahalaan na kuliktahin ang mga armas. Ang eksaktong detalye ng insidente ay nanatiling hindi ganap na malinaw, ngunit ang mga sumusunod ang madalas na nababanggit. Ang mga sundalo ay humiling sa mga security personnel ng Iglesia ni Cristo na isuko ang kanilang mga armas. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ng seguridad ng Iglesia ay nagtangkang ipaliwanag na ang mga armas ay bahagi ng kanilang responsibilidad bilang tagapagbantay sa sentral. Hindi agad nagkaunawaan ang magkabilang panig. Ngunit
Ayon sa mga matatandang kapatid na ating nakakausap at nakakwentuhan, ang sentral ng iglesia noong panahong iyon ay binalak na kubkubin ng mga militar. Pinagbawalan din ang mga kapatid na magdaos ng mga pagtitipon na nagdulot ng matinding tensyon. Sa kasagsagan ng tensyon, nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at mga security guard. Sa insidenteng ito, 2 sa mga security personnel ng Iglesia ni Cristo ang nasawi, habang di umano'y 32 mga sundalo mula sa AFP at PC ang napatay. Gayunpaman, ang eksaktong bilang at mga detalye ng pangyayari ay hindi lubusang naitala o naipaliwanag sa publiko. Ang insidente ay nagdulot ng pansamantalang kaguluhan sa paligid ng sentral ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ang liderato ng Iglesia ay mabilis na kumilos upang tiyakin na hindi na ito lalala pa. Nanatili ang Iglesia ni Cristo sa kanilang paninindigan na manatiling mapayapa at sumunod sa batas hanggat hindi naapektuhan ang kanilang pananampalataya. Sa kabila ng insidente, ang Iglesia ni Cristo sa ilalim ng pamamahala noon ni kapatid na Eranio G. Manalo ay nanatiling kalmado at hindi nagpakita ng anumang agresibong tugon laban sa pamahalaan. Sa halip, ang liderato ng Iglesia ni Cristo ay nagpatuloy sa pagtuturo sa kanilang mga kaanib na sundin ang mga batas ng gobyerno, maliban na lamang kung ang mga ito ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Ang posisyon ng Iglesia na hindi nakikialam sa politika ay pinanatili anuman ang mga hamon na kanilang hinarap. Ang Iglesia ni Cristo ay nanatili sa kanilang prinsipyo ng pagiging mapayapa at masunurin sa batas. Ang insidente sa sentral ay hindi isang indikasyon ng rebelyon, kundi resulta ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkabilang panig. Sa kabila ng tensyon, napanatili ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Ang ganitong uri ng katatagan ay naging inspirasyon sa maraming kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang insidente sa sentral noong taong 1972 ay isang makasaysayang hamon na hinarap ng Iglesia ni Cristo sa gitna ng magulong panahon ng martial law sa Pilipinas. Sa kabila ng tensyon at trahedya, ito ay naging patunay ng katatagan ng Iglesia sa kanilang paninindigan bilang isang mapayapa at sumusunod sa batas na relihiyon. Hindi naging hadlang ang kaganapang ito upang ipagpatuloy ng Iglesia ang kanilang banal na misyon, ang ipalaganap ang Ebanghelyo at buong puso't pananampalatayang maglingkod sa Diyos. 투자, 법률, 세무, 부동산 모든 전문가들이 당신을 중심으로 움직입니다. 신한 프리미어, 신한의 모든 역량을 모아 당신 Pananampalatayang maglingkod sa Diyos. Ang mga kaganapang ito ay maihalintulad natin sa panahon ng mga Israelita sa Biblia na nakatala sa aklat ng Pangalawang Kronika 20. Mababasa natin ang kwento ng Israel sa ilalim ng pamumuno ni Haring Jehoshaphat. Kinubkob sila ng isang malakas na hukbo mula sa Mobeta, Amonita at iba pang mga kaaway. Subalit sa halip na magpadala sa takot, ang mga Israelita ay buong kababaang loob na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kayong matakot upang hinaan ng loob dahil sa makapal nilang bilang, sapagkat ang labang ito ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos, hindi nila kinakailangang lumaban ng pisikal. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Ngunit, katulad ng mga Israelita, ang Iglesia ni Cristo noong taong 1972
ay naharap sa isang napakabigat na pagsubok. Sa gitna ng tensyon, sa pagitan ng mga sundalo at tagapagtanggol ng sentral, ang paninindigan ng iglesia ay nanatiling mapayapa at sumusunod sa batas. Ang kanilang tiwala sa Diyos ay nagsilbing kanilang sandigan. At tulad ng ginawa ng Diyos sa Israel, ang patnubay niya ang nagbigay ng lakas sa iglesia upang malampasan ang hamon. Ang iglesia ni Kristo ay nanindigan sa gitna ng tensyon sa panahon ng martial law. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling silang mapayapa at matatag sa kanilang pananampalataya. Ang insidente ay patunay na ang pananampalataya, pagkakaisa at pananalig sa Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang banta o pagsubok. Ang kwento ng mga Israelita at ng Iglesia noong taong 1972 ay parehong nagpapakita ng aral na ang Diyos ay laging naroroon upang magtanggol at magbigay ng tagumpay sa kanyang mga lingkod. Sa ganitong mga hamon, ipinakita ng Iglesia ni Kristo ang halimbawa ng pananatiling matatag at tapat sa pananampalataya. Ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa lahat na ang pananampalataya ay higit sa lahat, anuman ang sitwasyong hinaharap. Ngayon, ang insidente noong taong 1972 sa sentral ng Iglesia ni Kristo ay isang patunay na sa gitna ng pinakamalaking hamon, ang pananampalataya ang nagbibigay lakas at direksyon. Sa kabila ng tensyon at trahedya, nanatili ang Iglesia ni Kristo sa kanilang paninindigan ng kapayapaan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagpadala sa galit o takot. Sa halip, ang kanilang pagkakaisa ay naging halimbawa na kung paano ang isang sambayanan ng Diyos ay kayang manatiling matatag anuman ang pagsubok. Hanggang ngayon, ang kwentong ito ay nanatiling paalaala na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa armas o kapangyarihan, kundi sa pananampalatayang buo at matibay. Sa bawat hamon, sa bawat yugto ng kasaysayan, ang Iglesia ni Kristo ay nanatiling isang ilaw ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng mananampalataya sa Diyos. Ito ang kwento ng paninindigan, ng pananampalataya at ng tagumpay sa harap ng pagsubok. At sa kwentong ito, natutuhan nating lahat na sa Diyos walang imposible. At naway inyong nagustuhan ang video na ito. At kung mayroon kayong mga karagdagang kaalaman o pagninilay na nais ibahagi, maaari niyo po itong ilagay sa ating comment section upang mas lalo nating maunawaan ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman. Kaya't huwag kalimutang suportahan ang channel na ito dahil marami pa tayong matutuklasang mga kaalaman, kasaysayan, impormasyon at iba pa na magbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Manatiling nakatutok dito sa ating channel. Sa mga susunod na episode, tatalakayin natin ang mas marami pang misteryo ng pananampalataya, mga kwentong nagbibigay inspirasyon at mga paksang nakakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang po at abangan ang mga susunod na usapin na ating ihahatid sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood,